Diyos na nakakagawa nun. Amen po ba? Tsaka masarap kasi yung, yung sitwasyon na you are in the situation in which parang feeling mo dead end lahat. Masarap kasi yan eh. Tapos, bibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan. It's a wonderful testimony. Amen po ba? Kaya we are born to conquer. Ba't po sinabi yan? Hindi po ba alam na nung po kayo ginawa ng inyong mga magulang, according to science, di ba? 3 million, more or less, sperm cell ang pinakawalan ng iyong tatay. At ikaw ang nagwagi. Di ba? Doon pa lang eh. Di ba? Itinakdaan ng Diyos para magtagumpay. Amen po ba? Kaya ngayon, hamas ngayon, di ba? Hamas ka na, nasa ibang bansa po tayo mga kapatid. May plano talaga ang Panginoon. Kailangan lang panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Amen po ba? Because God will do amazing things to those who trust Him. Sino nag-akala? Sino pa nag-iisip na lahat tayo ngayon ay magsama-sama sa bansang ko? Ibig natin mga bisita ngayon, di ba? Hindi nagkataon na kinapunta rito. God planned already sa inyo para mag-meet namin God. And I hope, we pray na itong aming ginagawang pagpuri sa Panginoon ay magbigay din sa inyo ng encouragement, kalakasan, anything na pwede niyong maintindihan sa gawain niya ito. Nababauin ninyo, pagbalik ninyo sa lugar na kung saan kayo ay tinawag muli ng Panginoon. So, praise the Lord, hallelujah! Napakabuti ng pasiwa, ibang pa ng Panginoon. Okay. So, ito po yung unang araw ng Pebrero. Araw lang, celebrate tayo ng New Year. Pero ang bilis ng panahon, grabe, no? Nasa second month na tayo of 2026. At bilang mga Pilipino, ay ito yung natawag nating Love Month. Tama ba? Sino nang nakita ay Cupido? Di ba? Sino ba si Cupido? Ha? Siya ang tagapana, di ba? Ng puso, di ba? So, dahil may pag-ibig, ito yung buwan ng pag-ibig, ay naniniwala ba tayo na ang Diyos ay pag-ibig? Amen. Ha? Ang Diyos ay pag-ibig dahil sinasabi yan sa kanyang salita. Sa 1 John chapter 4 verse 8. Sinasabi doon na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung may problema kayo sa pag-ibig, alam nyo na kung saan kayo kukonsulta. Amen ba? Ha? Para malaman natin at maintindihan natin ang ibig sabihin ng pag-ibig, tayo ay kukonsulta sa Diyos ng pag-ibig. Kasi baka mamaya yung pag-ibig na iniisip natin, iba pala yung pag-ibig na tinuturo ng Diyos. Kaya ang tanong, kung ang Diyos ay pag-ibig, o naniniwala na ang Diyos ay totoong siya ay pag-ibig, bakit minsan o kadalasan sa buhay natin nakakaranas tayo ng hurt and suffering? Why most of the time we experience hurt, we experience frustration, we experience anything that can even hurt us so much. Pero sinasabi ng Bible, niniwala tayo na ang Diyos ay pag-ibig. Bakit kaya? Have you ever felt like love can be earned? Na parang kailangan mong mag-perform ng maayos para lang mahalin ka? Meron ba kayo ganyan na experience? Na para ikaw ay mahalin ng isang tao, kailangan pakitao mo na siya ng, sabihin natin, action mo. Sometimes, even sa mga pamilya, sa mga bata, minsan yung approval ng magulang ay minsan nagsisimula doon sa performance ng kanilang mga anak. Pag mataas yung grades, mahal nila ang kanilang mga anak, hindi nila pinapakita, pero pag hindi maganda ang kanilang grades, parang sinasabi rin na hindi nila mahal ang kanilang mga anak. Sinasabi yung mga anak, sinasabi ko sa kanila, anak, ano naman yung maging grades niyo? Mahal namin kayo. Kahit mag-grades ko kayo ng below 75,
mahal namin kayo. Pero yung grades na yan, hindi namin grades sa inyo yan. Kung matatanggap ninyo, na ang grades ninyo ay 75 lang, that's your performance. Sa biyaya po ng Panginoon, ang aking dalawang anak, ay nagsikap talaga sila na ayaw naman nila na below 75. Sila po naman ay nagsikap talaga na gusto na magkaroon ng mga 90 na grades. Ginubuan nila talaga na hanggat nandun sila sa, sabi nating, mataas ng uri ng grades. So, it's a challenge for us. Kasi sabi ko mga anak, yan ay hindi ko grades ninyo. Pero, mahal namin kayo, ano man ang inyong grades sa inyong school. So minsan, most of people believe that love sometimes it's like a salary. You get after what you perform. Yan minsan yung kadalasan. Para ma-accept ako ng tao, kailangan gawin ko ang mga bagay na ito, kailangan magpaganda ko, everything. At minsan, ganyan din ang kaisipan ng karamihan. But you know what? The Bible break that kind of system, idea, or impression. Ito yung gusto kong ibahagi sa mga oras ito. And open our Bible in Romans chapter 5, verse 8. Isang versikulo lang mga kapatid yung ating pag-aaralan upang malaman natin ano ba ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos para sa atin. At naniniwala ko, pag ang bawat isa ay talagang naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, lalo tayo nagiging fulfilled sa buhay. Amen mo ba? Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ang totoong magbibigay sa atin ng kasiyahan. Sabi doon, Romans chapter 5, verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kailan daw ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin? Ha? Nung ikaw ay sumunod na ba? Nung ikaw ba ay nagtatights na? Ha? Nung ikaw ba ay marunong mag-pray? Nung ikaw ba ay marunong nang magbasa ng kanyang salita? Nung ikaw ba ay nag-aatin na ng mga fellowship? Kailan ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin? Ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin based on Romans chapter 5 verse 8 nung tayo ay kasalanan. Ibig sabihin, before na hindi mo makilala ang Diyos, mahal ka niya. Yan ang totoong pag-ibig ng Diyos na sinasabi niya sa kanyang salita. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, sa mga oras kong ito, tulungan niyo po kami, Lord, na ang iyong salita at patuloy po, Lord God, na magbigay sa amin ng karunungan, lalo na, Panginoon, sa usapin ng pag-ibig. Dahil ito, Panginoon, kayo naman talaga yung unang tumibig sa amin bago na yung matutulong magmahal din po sa inyo. Nawa, Panginoon, ang iyong pag-ibig na sinasabi mo sa iyong salita ay patuloy po, Lord God, na maranasan po namin at magbago ng aming buhay, Lord God. Salamat po sa mga oras po ito. Nawa po, Lord God, kayo pong mangusap at magbigay, Lord, ng kalinawan sa mensahe na iyo pong ibigay sa mga oras po nito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Kaya po, binigyan ko lang po ng title. Ito pong ating sermon sa mga ito is First Love Never Dies. Sino po na-experience ito? Sino po talagang naranasan na ma-in love? Ha? Lahat naman tayo ay nakaranas na ma-in love. Di ba? Totoo ba talaga na first love never dies? You know, kaya sinesearch ko itong kanta na ito. Meron pong kanta si The Boyfriend Band. Ito po yung sa mga kanta nito na first love never dies. Bakit ko po binigyan ng pamagat o title ang ating sermon na first love never dies? Because God is the one who showed His love for us before we know Him already. Bago natin siya makilala, masunod at maintindihan, ang Diyos na ang unang umibig sa atin. At siya'y namatay para sa atin, at yung pag-ibig na yan, kailanman ay hindi namatay para sa atin. Pero ito mga kapatid, yes, ang pag-ibig ng Panginoon ay para sa atin. Pero hindi po lahat naman ay tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos.
Kaya sa mga oras na ito, nawa po, magbukas tayo ng puso't isipan upang tanggapin natin sa ating buhay ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi po ng isang author, si C.S. Lewis, isa po siya dating atheist, pero siya po ay nakakilala sa Panginoon dahil sa kanya po patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi niya, He loved us not because we are lovable. Tama? Tayo kasi mga tao minsan, totoo lang, madalas yung mga sinasamahan din natin, yung mga taong kaibig-ibig sa atin. Tama? That's how we raise people. Ito, gusto ko to kasi mga mabait. Meron tayong standard on how we love us. Pero sabi ni C.S. Lewis, He loved us not because we are lovable, but because He is love and loves by nature. Nature ng Panginoon ang magmahal. Ibig sabihin, there's no influence from a human level na mag-udyok sa Diyos para mahalin niya tayo. Walang ganon. Dahil ang Diyos, nature niya na ang magpakita ng pag-ibig sa kanyang mga nilikha. Kung mahal tayo ng Diyos ngayon, bakit marami pa rin until now, they feel empty in their life? Sabi nga ni Dr. Larry Crabb, may 3 raw na faculty ang tao para talaga magkaroon siya ng fulfillment. May tinatawag siya na yung critical longing. Yung longing na ito, hinahanap ng tao yung kanyang sarili para magkaroon siya ng fulfillment. Number 1, through achievements. Ayan, yun yung mga longings, no? Yun yung mga kaya ginagawa ng tao, do his very best to achieve more. Pero ang reality, after niya makuha yun, there's still empty vacuum pa rin sa kanyang puso. Noong nakaraan po, napanood ko yung interview ni Alex Hermosi. Yung nakakilala kay Alex Hermosi. Hindi si Alex Busaga. Siya ito kayong showbiz ha. Okay? Si Alex Hermosi. Siya nakakilala sa kanya. Mga kapatid, siya po ang naitala sa Book of Guinness of Record na pinakamalaking kumita sa loob ng 6 na buwan. Dahil sa kanyang marketing strategy. Nasa age po siya ng 37 now, pero he is a multi-millionaire. Grabe itong taong ito. Nung pinanood ko po yung kanyang podcast, actually, yung kanyang podcast is just Talk with Tony Robbins. Sino ba nakilala Tony Robbins? Ha? Si Tony Robbins, yung meron po siyang libro na Awakening the Giant Inside of You. Actually, sometimes, no, explore tayo sa itong mga tao. Iba yung kanilang pananaw sa buhay. Masarap sagapin yung kanilang yung kanilang mga karunungan. Sa interview na ito, sabi ni Hermosi, sabi niya ganyan, actually, I built a lot of company. And kumita siya sa loob ng 6 na buwan ng 100,000 million in just 6 months. Dahil sa libro na kanyang pinablish. Ang hindi, kaya nga siya na-awardan sa Guinness Book of Record. Pero sabi niya ganyan, but there's struggle in me, sabi niya ganyan. In spite of those goals na naabot ako, meron daw siya isang bagay na ini-struggle. Hindi siya fulfilled sa ginawa niya. Sabi ko, grabe, pinost ko ako yung video, sabi ko, itong tao ito, sabi ko, ubus na ang pangarap nito Pangarap niya magkaroon ng magandang bahay. Nabili niya na, magandang kotse. Kung kung pangarap pag-uusapan, ubus na ang pangarap ng tao ito, nakuha niya na. But in spite of those dreams na nakuha niya, sabi niya ganyan, malungkot pa rin ako sa aking buhay. And Tony Robbins coach him na, you know what, naranasan ko rin yan 10 years ago. Despite I have a good family, a good income, a good business, and everything. You know what, sabi niya ganyan, isa lang ang ginawa sa akin. Nag-quote nga siya sa Bible
kung magkano, the greater you give, that much you receive, at sabi niya, the greater you give, the greater you become more joyful, sabi niya nga. May specific sa Bible yung kanyang sinabi. Tapos sabi niya, you know what ang kulang sa'yo? Ganyan. Ang kulang sa'yo, the problem for you is, you are concerned too much to your goal. But you don't have, you need to understand that there is unique charity in your heart. Sabi niya ganyan. Sinyanit ko ni Robin, sabi niya ganyan, you know what? Nung dumating ako sa ganyan sitwasyon din aking buhay, pinaisip sa akin ng Panginoon, bakit hindi ako magpakain ng mga tao? Kumbaga charity. At kinos niya itong tao na ito. So what is the point ng kapatid? Bakit ito sinasabi? It means itong mga tao ito na nakarating na sa ganong klase ng buhay, na akala natin tayo mismo na yun yung kasiyahan na ng mundo, ng tao. Pero meron pa rin kulang sa kanilang buhay. But you know what? The Bible tells us, pag-ibig naman ng Panginoon ang kailangan natin. Amen? The real love of God. Hindi naman kasi sinasabi ng Panginoon na huwag ng mangarap. Ang gusto ng Panginoon, maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Amen po ba? Kaya sabi nga ng James chapter 4, verse 8, lumapit tayo sa Panginoon at lalapit din siya sa atin. Because when you come close to the Lord, isang bagay mararamdaman natin, yung kanyang pagmamahal. Amen? So tunay at totoo, tayong mahal ng Diyos. Amen po ba? Tunay at totoo, tayong mahal ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Walang taong hindi mahal ng Panginoon. Yan po yung katotohanan na sinasabi ng kanyang salita. Ang mga dyan, wala po siyang itinatang. Everyone loved by the Lord. Kung totoong mahal tayo ng Panginoon, bakit marami pa rin mga tao until now is they feel unloved, empty, they feel hurt, uncertain, and worried sa kanilang mga buhay. Bakit? Yung na sinasabi ng Panginoon na, you know what? Mahal naman ako kayo. Pero marami pa rin mga tao, ang feeling nila, hindi sila kaibig-ibig, hindi sila katanggap-tanggap, at hindi sila kaaya-aya sa kanilang mga sarili. Ano kayo yung mga dahilan? Sinasabi ng Bible sa ating binasa mga kapatid, doon sa Romans chapter 5 verse 8. Sinabi doon, while we still sinners, minahal na tayo ng Panginoon. So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Remember, sabi doon, while we still sinners, God demonstrate already His love. Ano ba ibig sabihin nito? Sabi ng Bible, in Isaiah chapter 59 verse 2, nagkasala kayo, kaya hindi nyo siyang makita at hindi niya kayo marinig. So ibig sabihin, in spite ang Bible, sinabi niya na mahal niya ang sangkatauhan, sinasabi ng Panginoon, I love you, at ang pruweba ay ang cross ng Panginoon, pero ang problema, hindi ito maranasan ng karamihan. Kasi bakit? Mayroong hadlang. Ano po yung hadlang? Sabi dito, nagkasala kayo, kaya hindi nyo siya makita at hindi nyo siya marinig. So gusto ng Panginoon na bago natin maramdaman ang kanyang pag-ibig, kailangan maalis muna ang kasalanan yan. At nangyari po yan sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Namatay si Jesus para sa atin, para bayaran ang kasalanan na humahad lang sa atin sa Diyos. Kaya ano sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and to those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. So merong kasalanan, kaya hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon. So mga kapatid, ano ba yung tatlong bagay na dapat natin matutunan sa versikulo ito upang maghatid sa atin ng tamang kaisipan patungkol sa pagmamahal ng Diyos
para sa atin. Ano yung mga bagay ito? I will give you 3 points in order for us to understand the love of God in this specific verse in the Bible. In Romans chapter 5, verse 8. Una mga kapatid, God loved us in our worst situation, not in our best condition. Minahatan ng Panginoon doon sa worst situation natin. Hindi kung kailan tayo ay na-transform. Ano sabi doon? While we're still sinners, God already loved us. Ano po yung ating mga notes dito? Mahal tayo ng Panginoon, not after we repented. Mahal tayo ng Panginoon, not after we changed. Mahal tayo ng Panginoon, not after we heard His promises. Mahal tayo ng Panginoon kailan? Nung tayo pa ay hindi pa nakakilala sa Kanya. Minahal na tayo ng Diyos. Sa ating pong konsepto bilang mga Pilipino, no, meron po tayong parang idea. Kasi nga, the only Christian country in the Southeast Asia is the Philippines. Dineclare po yan. So, meron tayong notion na pag ang isang tao ay laging nagsisimba, para siya yung mas favorite ni Lord. Tama ba? Meron tayong ganyang idea. Nung bata ako, kasi hindi ako pala simba noon, siguro, simba lang kami once a month, feeling ko noon, malayo ako sa Diyos. Feeling ko ang love lang ng Diyos, yung mga nasa loob ng simbahan. That's my idea before. Pero naintindihan ko, sa ating binasa, na ang Diyos ay nagmahal bago pa natin siya makilala. Anong klaseng pag-ibig yan, mga kapatid? What that kind of love na dapat natin maintindihan at maunawaan sa ating buhay? Mga kapatid, mahal na ng Diyos bago mo pa siya makilala. At yung pagmamahal na yan ay hindi yan nagbabago ni namamatay man. You don't clean yourself up, come to God. You come to God so He can clean you. Minsan yung idea kasi na magsisimba na ako pag talagang okay na ako. Pag talagang maayos na ang buhay ko. No. Hindi po yun. Magsimba tayo sa Panginoon, the more na magsimba tayo sa Panginoon, kung tayo po ay mga pagkukulang. Because the more na tayo lumalapit sa Panginoon, doon po tayo binabago ng Diyos. Means the transformation is that comes from us. Transformation comes when we feel and when we understand the love of God sa ating buhay. Meron akong isang dito noon na meron kaming kapitbahay. Talaga ano siya, tumador sa probinsya. Parang umaga, umiinom, tanghali, umiinom. Parang ito yata yung kape niya. No? 3 times a day. Tapos sabi ng tito ko, yung mga ganyang mga tao, sabi niya ganyan, magbabago yan pag yan ay nag-asawa na. So walang naniniwala. Kasi nga, tumador siya eh. You know what, nung siya po ay nanligaw at naging asawa niya yung kay niligaw, totoo po nangyari. Nagbago po yung tao na yun. Inalis niya yung kanyang mga bisyo, inalis niya yung kanyang mga pag-inom nung siya ay hinahaka pa. At you know what, nag-focus po siya magtrabaho. So naalala ko po, sabihin ko, so ito po siya pagpatuloy na ang pag-ibig ay nagbabago talaga ng buhay. Gusto natin magbago ang ating buhay? Tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito po tayo nagbabago sa atin. Sometimes we force our life na baguhin tayo, na tayo mismo magbago. No, isa lang kailangan natin. Maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Para po tayo na magbago. Ngayon po nag-usap kami ni Ana. Pinukwento ko po yung isang classmate ko na killer po talaga siya. Kahit killer po siya, pero pastor na ngayon. Parang hindi ka panipaniwala na nagkaroon ako ng classmate sa seminary na isang tao na dating binabayaran para pumunta ng tao. Ngayon po, nag-ahayag na ng Ebanghelyo ni Cristo. Taga Santa Rosa po yun kasi nga, sabi niya, taga Santa Rosa siya. So, yung po kasing pastor ngayon, si
Kaway ko si Kuya Nunoy, nagkailayan ni Ami, imiis ko, taga Santa Rosa po yun. At doon po sa lugar na yun, kaya po talaga siya na nagtutumba talaga ng tao. Yung last na kwentuhan namin na alala ko, sasabihin sa akin, no, Rafi, sabi niya ganyan. Bago umaga, nagkakapi yung pulis, sabi niya ganyan. Babatiin ko, 45 mo mababato ko sa kanya. Babarilin niya na so. Ano lang kasi ulit sa kanya pagpagay mo. Sabi ko, ano nangyari siya? Ba't ka nakakilala sa Lord? Nung daw siya ay dinala sa Iwai. Sino pa nakakaalala ng Iwai? Sa Palawan. Yung tawag nilang kulungang walang rehas. Doon niya raw po talaga naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi ang pinapadala po doon sa Iwai, yung talagang sabi nating worst talaga ang mga cases. Sabi niya sa akin, yun naman doon sa Iwai na yun, sabi niya ganyan, bubungkalin yung lupa, ang ararawin. Kung ano yung matatanaw mo doon hanggang sa dulo, didipa ka, sabi niya ganyan, at dudurugin mo ng kamay. Uuwi kami ng walang araw, pupunta kami doon ng walang araw, uuwi kami ng walang araw. Kaya sabi niya ngayon, pag uwi ko ng aking sapat sa amin, humihipa ko yung mga daliri. Tapos yung mga kasama niya raw, pag uwi nila, meron daw malaking libutin yung mga Mary doon. Ano daw mga umiiyak. Sabi niya, mga Mary, patawarin mo na kami. Pero sabi niya ganyan, isang bagay na patunayan ko doon. Kaya sa sitwasyon ko, minahal ako ng Diyos. At nung simula siya makatanggap ng pagmamahal ng Panginoon, nanalangin po siya. Alam niyo po yung milagro? Nabigyan po siya ng Paul. Kasi, ano yun habang buhay yung pagkakulong na yun Pero nung siya tumanggap sa Panginoon at naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos, sabi niya, ang pinakamahirap na pagbabago na pwede mong gawin, sabi niya, pag ikaw ay nasa loob ng kulungan. Sabi niya, may Bible ako noon, dala-dala ko. Pero sa loob ng Bible doon, merong kutsilyo. Kasi pag nagrambulan daw yan, hindi pa po niya yung kutsilyo. Kasi bakit kailangan yung protektahan yung kanyang sarili? Habang nag-pray siya, may mga ginagawang session sa kabila. Sa kabila, may ginagawang iba. O paano mga pag-pray? Pero sabi niya ganyan, nagawa ko yun dahil sa pag-ibig ng Diyos. Grabe. Kaya natindahan niya na, inirig siya ng Panginoon, hindi dahil doon nung siya sumunod, kundi inibig na siya ng Panginoon, even nung siya pa ay makasalanan sa Diyos. At yun yung nag-post sa kanya para magbago siya at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ito po yung pangalawa ng apat. God did not just simply say He loved us, but He proved it by nailing it on the cross. Sabi doon, and God demonstrate His love. Pinatunayan ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin, hindi lang sa pamamagitan na siya ay nagsalita, kundi ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Yan ay ang pagpatunay na siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Love in a word is easy. But love in action is costly. Diba sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede ka magbigay na wala pagmamahal, pero pag nagmamahal ka, hindi pwedeng magbigay. Amen po ba? Magbibigay. Ang binigay ng Panginoon sa atin ay hindi lang mga material na bagay, kundi yung kanya mismong anak na si Jesus na nasa langit, bumaba sa lupa at namatay para po sa atin. He sent His Son for us to demonstrate. Yung word na demonstrate po doon is in the public places. Yan po yung tinutukoy doon. Ipinakita niya in public kung gaano niya minahal ang sangkatauhan. Kaya nga yung cross is not the symbol of religion. The cross is the evidence of history ng Diyos sa atin. Meron pong mga non-Christian historical sources na nag-prove talaga na meron pong Kristo na namatay noong panahon na yun. Ito po, isa po si
yung Roman historian ng AD 116. Si Tacitus. Sabi doon, Christus from whom the name had its origin suffered the extreme penalty na ang Diyos na si Jesus ay namatay para sa atin. Sino ba? Si Josephus, Jewish historian in AD 90. Ito, mas malapit po ito. Mas malapit po ito. Sabi doon, Pilate, at the suggestion of the principal men among us, condemned him to the cross. Ito po yung mga writings na nagpatunay na meron pong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Lucian of Samosata, 2nd century, ito medyo malaya ng konti, refers to Jesus as the crucified sage. So ito po yung mga pagpapakita in history na meron talagang Jesus na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. And that is the Bible tells us right now that ang pag-ibig ng Panginoon ay pinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Now mga kapatid, ito pong assurance ng Diyos sa atin na mahal niya tayo sa mga punto. Nawa po, ito yung magbigay din sa atin ng kaisipan na lalo po tayo magsiyasat at gawin ang kalooban ng Panginoon. So, yun po yung pangalawang expression ng pag-ibig ng Diyos sa magitan po ng Romans chapter 5, verse 1. So, ano pa? Yung panguli is, Christ died for us, not because of us. Sabi doon, Christ died for us. Sabi ng Bible, ang Diyos ay namatay hindi dahil sa atin, kundi namatay siya para sa atin. Meron ba pagkaiba nun? Meron ba pagkaiba na Christ died because of us or Christ died for us? Meron ba pagkaiba nun? Kaya na po tinanong ko po si Mrs. ko. Ano pagkaiba nga po ng namatay dahil sa'yo at namatay para sa'yo? Ano pagkaiba niya? Ano po yung difference? Bakit sinabi ng Bible na hindi Christ died because of us, but Christ died for us? Bakit yan po sabi ng Biblia hindi dahil namatay si Jesus dahil sa atin, kundi namatay siya para sa atin? Di ba? Maliwanag po yun, di ba? Kasi nga, pag si Jesus ay namatay dahil sa atin, ang ibig sabihin niyan, in a human perspective or in a human level, nagkaroon tayo ng influence para gawin ng Diyos na mamatay siya para sa atin. Hindi yon. When Christ died for us, yan po ay kusang loob niyang ginawa. Wala pong human influence na parang, ay, kailangan ko nang mamatay kasi nagkasala ng tao na hindi po ganun yan. Namatay siya para sa atin. Ang tawag po dyan is yung tawag na substitution. Hindi po nagkasala si Jesus, hindi po siya nagawa ng anumang pagkakamali, pero siya ay namatay para sa atin. Ang tawag po dyan ay substitution. Ikaw dapat yung mapako sa krus, pero merong umako na siya'y mapako sa krus. Ang tawag po dyan ay substitution. At voluntary po ginawa yun ng Diyos para po sa atin. He took our place. We were guilty. We are the one who commits sin. We are already doomed for punishment. But because of God so loved the world, siya po ay nagpusa na mamatay para po sa atin. Para sabihin niya lang na ako ang Diyos. Kaya nga po doon sa krus ng Kalbaryo, may dalawang bagay na nangyari po doon. Ito po yung nagturo na sa inyo, yung tawag na divine exchange. Ang natin, napako lang si Jesus sa krus, namatay siya, at nagsabi siya ng 7 last words, yun na yun. No? There is spiritual exchange during
that time sa krus po ng Kalbaryo. Una, tandaan natin, si Jesus walang kasalanan. Amen? So hindi siya pwedeng parusahan kasi bakit? Wala siyang kasalanan. Wala pong hukuman na pwedeng parusahan ang isang walang kasalanan. Although sa hukuman ng tao, meron na paparusahan na walang kasalanan, di ba? Pero ang hukuman, hindi po siya nagpaparusa na walang kasalanan. So si Jesus walang kasalanan. Sino makasalanan? Tayo. Amen ba? So anong ginawa ni Jesus? Hinubad niya yung kanyang pagiging walang kasalanan, His righteousness. At anong ginawa niya sa atin? Kinuha niya yung ating kasalanan. Kaya siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. He took our sin and poured it on the cross. So ngayon, kinuha ng Diyos yung ating kasalanan. Ano ngayon yung dapat natin pulis kay Jesus? Yung kanyang katuwiran. Amen ba? Kaya sabi ng Bible, to those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Kasi ang kinuha ng Panginoon yung kasalanan mo, at kung ikaw naman ay mananalig kay Jesus na siya ang Panginoon tagapagligtas mo sa iyong buhay, mapapasayo ang kanyang katuwiran. Mapapasayo ang kanyang kabanalan. Ang tawag yan, pagpapalit. Divine exchange. Kaya sabi ng Bible, ang sino mang tumatawag sa pangalang Jesus ay maliligtas. Kasi bakit? Na kay Jesus na ang kabanalan natin. At if we have the righteousness of Christ, hindi na po tayo parurusahan ng Panginoon. Hindi dahil sa pabuti tayo, hindi dahil sa tayo naging masunurin, dahil lang sa ginawa po ni Jesus. Amen po ba? At yan po ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Meron pong isang lugar na kung saan dahil po sa malaking baha, ito pong lugar na ito ay nahati po sa dalawa. Kung ba nagkaroon ng baha, so yung lugar pong ito ay nahati po sa dalawa. And yung mga villager po ay hindi mo makatawid sa kabilang lugar. So ginawa nila lahat ng kanilang makakaya, gumawa sila ng mga bangka, gumawa sila ng mga anything, nakahoy pa sila makatawid, inaagos po sila ng tubig. And one day, dumaan po yung hari ng lugar na iyon at nakita niya yung ginagawa ng mga villager. At ang ginawa po ng hari, mga kapatid, tumawag siya ng mga galing, ng mga inhinyero, nagpagawa po siya ng isang bridge na bato para makatawid po ang mga tao. At never pong ginamit ng hari yung mga tabla, yung mga kahoy na ginagawa po ng mga villager para makatawid po sila. Ginamit po ng hari yung mga bato sa bundok upang sila makagawa ng isang konkreto tulad. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo makalapit sa Diyos, hindi tayo makapunta sa kanyang pamantayan. Anong ginagawa ng iba? Kabutihan, pagiging maayos na tao, hindi po ay nakarating sa pamantayan ng Panginoon. So ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para po tayo makarating sa Kanya. Yan ay si Jesus namatay para sa atin. Yan po yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa ating buhay. Kaya nais ng Panginoon, sa mga oras na ito, ay maranasan natin ang kanyang pag-ibig. The love of God never dies. Before you love the Lord, mga kapatid, inibig ka niya. Kaya huwag mo sabihin sa sarili mo na hindi ka ibig-ibig. If you are, kung meron kang mga challenges ngayon na parang feeling mo, you are empty, tandaan mo, may isang nagmamahal sa iyo at kailanman hindi ka niya iiwan. Yan ang ating Diyos. Ano gusto mo na? Gusto mo na pruweba? Go back to the history. There is a cross. Proof na mahal tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung minahal tayo ng Panginoon, noong tayo ay mga makasalanan, di how much more kaya na maranasan ang kanyang pag-ibig pag tayo pag sumunod sa Kanya. Kaya po ba? Nawa mga kapatid, ano man yung ating ginagawa, always remember in our life, sa ating buhay, mahal tayo ng Panginoon. At ang Diyos lang ang pwedeng magmahal sa atin
ng lubusan. You are not too sinful to be loved. You are the exact kind of person Christ died for. Don't wait to become worthy. Come before the Lord. Because before you come to the Lord, He already decided na mahalin. Amen po ba? Praise the Lord. Tayo po na tumayo at manalangin. Hallelujah. Pwede natin kantahin yung Steve kanina. Let's sing the song. And as we sing the song, let's express